Yes mga ga, ito na po yung ating 2 cups lang na harina ng ating recipe ng white cake bar na pangmasang timplada lang po ito na pwede talaga natin itong pagkakitaan at pwede ding gawin natin itong pangmino kahit sa anumang handaan or anumang okasyon. At wala nang patumpik-tumpik pa, umpisahan na natin. So unahin po natin i-prepare yung ating hulmahan. Gagamit po ako dito ng 13 by 9 by 1 yung sizes ng ating hulmahan na ito. Banyahan ko lang yan ng margarine at lagyan ko yan ng non-stick parchment paper. At bilang muna natin ito, dito na po tayo sa ating mixture. So dito sa ating mixture, maglagay tayo ng half cup ng evaporated milk at 1 tablespoon ng white vinegar. Dato puti yung white vinegar yung nilagay ko dito. And then mix lang po natin ito ng kaunti at ilagay na po natin dito yung isang piraso na large na itlog. At 1 teaspoon ng vanilla at half teaspoon na asin. At kailangan natin dito yung 1/3 cup ng mantika at 1 cup na white sugar at half cup na tubig. And then haluin lang po natin yan nang halos natunaw na po natin dito yung ating asukal. At pagkatapos ay magsala na po tayo dito ng 2 cups ng all-purpose flour at lagyan natin ito ng half teaspoon ng baking soda at 2 teaspoon ng baking powder. And then haluin lang po natin yan hanggang sa kuminis po yung ating mixture. At ito na po yung consistency ng ating mixture. Ito lang po siya kalapot. At ilipat na po natin ito sa ating tray at sa puntong ito ay kailangan ay nakapagpainit na po tayo ng ating oven. At mga ga ay pwede talaga na lutuin po ninyo ito sa inyong steamer. At dito lutuin lang po natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius sa loob ng 25 to 30 minutes. At pag ito'y naluto na, ay itabi lang muna natin ito, palamigin lang muna natin. Dito naman po tayo sa ating frosting. So dito sa ating white frosting, ay gagamit po tayo ng 3 tablespoon ng all-purpose flour. At kailangan na salain lang po natin yan at maglagay tayo dito ng 1/3 cup ng white sugar. At 3/4 cup ng evaporated milk at dito ay maglagay po ako ng small amount lang po talaga ng ating asin. Kunti lang po talaga na asin. At para puting-puti talaga yung ating white frosting, ay lagyan po natin ito ng 1/2 teaspoon ng food color gel na white. Kung wala naman kayo nito mga ga, ay pwede na wag nyo na lang lagyan ng food color white. At haluin lang po talaga natin yan hanggang sa matunaw natin yung ating asukal at yung ating harina. At kailangan ay salain lang po talaga natin ito bago po natin ito lutuin. At lutuin na po natin ito mga ga sa mahina lang po ng apoy ng ating kalan at kailangan ay haluin lang po talaga natin yan habang hindi pa yan kumulo. Haluin lang po talaga natin hanggang sa kumulo yan, hanggang sa lumapot yan. At kailangan ay mabilis po tayo ditong maghalo para hindi magbuo-buo yung ating harina. At pagkatapos ng lumapot na mga ga, ipatayin na po natin yung apoy ng ating kalan at maglagay po tayo dito ng 1 tablespoon ng shortening. At tunawin lang po natin yung ating shortening. At kahit patay na po yung apoy ng ating kalan, ay matunaw pa rin yung ating shortening dahil mainit pa po yung ating frosting. At para maging makinis at smooth po yung ating white frosting, ay pwede po natin itong salain. At nang malambing na po yung ating cake bar, ay pwede na po natin itong hiwain. At hiwain lang po ninyo sa gusto po ninyong hiwa. At kailangan na hiwain po talaga natin ito bago po natin lagyan ng frosting. At ipantay lang po natin yung icing or yung ating frosting. At gumamit lang po ako dito ng 3 ounce ng cupcake liner. At naglagay lang po ako dito mga ga ng toppings po natin na white chocolate chips. At kayo depende na ho yan sa inyo kung ano po na toppings yung ilagay ninyo dito, kung ano po yung gusto ninyo. At subukan nyo na po ito mga ga, simpleng masarap lang po ito. At magkita-kita po tayong muli, ito pong muli ang inyong Kay Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.